Buntis ako ngayon at tanggap naman ng boyfriend ko na halos kasing edad ko lang. Pero ngayon ay naguguluhan pa rin ako. Meron akong ex-boyfriend at matanda siya sa akin ng 10 years. Nung una hindi ko siya gusto sa edad niya at kasal pa, yun ang problema. Pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko na mahulog sa kanya. Kahit na alam kong sa simula pa lang ay mali. Pinanindigan ko kasi dun kami masaya. Tanggap ko na pangalawa lang ako at may legal siyang asawa. Sa pagdaan ng araw, buwan at taon ay masaya kami. Sobrang maalaga siya sa akin at ramdam kong mahal na mahal niya ako. Pero dumating sa point na na-realize ko na hindi pala habang buhay kaya kong tanggapin na pangalawa lang ako. Kaya habang kami pa ay nakipagrelasyon ako sa iba. Akala ko okay na, magiging masaya ako. Pero hindi pa rin pala kasi hinahanap ko pa rin siya. At dun ko na-realize na sobrang mahal ko siya. Nung nakikipaghiwalay ako sa kanya ay halos lumuhod siya sa akin at nagmamakaawa. Pero nilabanan ko yung nararamdaman ko at sinunod ko kung ano yung tama. Tuluyan ako nakipaghiwalay sa kanya kahit alam ko na mahal ko siya. Kahit nasasaktan kami pareho. Ang problema ay bago kami tuluyang naghiwalay ay may nangyari sa amin. At after nun ay may nangyari din sa amin ng boyfriend ko. Napakalapit lang ng pagitan ng araw and after a month nabuntis ako. Sinabi ko agad sa bago kong boyfriend at wala namang problema kasi mahal na mahal daw niya ako. At wag daw akong mag-alala kasi papanagutan naman daw niya ako. Kasi matagal na daw niyang pangarap na magkaroon ng baby. Ang nakakapagpagulo sa isip ko ay paano kung sa ex ko tong dinadala ko. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Mamilen, please hide my identity at gusto ko lang i-share yung kwento ko. From our letter sender, Anonymous. Tinamaan ka ng bola pero hindi mo alam kung saan galing. Galing rin eh. Sana maging aral sa'yo yung maghunos dili ka sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Ngayon na may anak ka na, sana maging matured ka na mag-isip. Siguro maganda kung magpa-ultrasound ka na lang muna at bilangin mo yung araw at buwan. At kung saan tutugma yung araw na may nangyari sa inyo. Pero kung may budget ka naman, ipa-DNA test mo paglabas. But I don't think na maganda pa na bumalik ka dyan sa ex mo kung siya man ang ama. Knowing na may pamilya yon at ikaw naman ay merong bagong boyfriend. Na nabanggit mo naman na willing kang panagutan. Huwag mong sayangin yung ngayon para balik ka ng nakaraan. Magbagong buhay ka na para sa magiging pamilya mo at huwag mong pangarapin para sa anak mo ang hating pamilya. Dahil kung sakali na yung ex mo yung ama, your child deserves to know the truth. Pero kung tanggap naman ni boyfriend yung dinadala mo, panindigan mo na lang at huwag mo nang guluhin ang sarili mo. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Oo, tao lang tayo at nagkakamali. Pero ang hindi tama ay yung karirin mong gumawa ng mali. Una, pumatol ka sa may asawa, mali yun. And then nagkaroon ka ng boyfriend and nakikipagbakbakan ka pa ulit sa ex mong may sabi. Alam mo, lahat naman tayo kaya nating i-balance lahat ng ginagawa natin eh. Lalo alam mo namang mali at kaya namang iwasan. Kasi hindi naman tayo pinanganak kahapon para sabihin mong tao lang ako kaya nakakagawa ako ng hindi dapat. Kasi ikaw pa rin yung masusunod sa desisyon mo, ikaw lang yung hindi marunong mag-isip. Kaya kahit na sino pa yung tatay ng anak mo, ituloy mo na yung buhay mo ngayon. Yung ex mong may sabit, pilitin mong kalimutan, walang magandang maidudulot sa magiging anak mo. Alam kong masakit, pero yun ang totoo. Pero may advice ako sa'yo na mas tipid para malaman mo kung sino talaga yung ama. Pag yung baby may lumabas at may bigote, di sa ex mong matanda yan. Pero kung wala namang bigote, di kalma, sa boyfriend mo yan.